Isang napakalamig na umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa labas para makalanghap ng sariwang hangin kasi medyo ng mga nakararang araw medyo inuubot-ubot tayo. Kaya medyo papahangin muna tayo. Well, anyway, sagutin muna natin yung tanong ni Kuya Robert. At ang query niya ay ito: Good morning, Sir Rod. Na kakapanood ko pa lang ng latest vlog ninyo. May tanong po ako tungkol sa paglipat ng province. Naririnig ko po sa iba na kapag lumipat daw po ng province, maaari daw po hindi maaprubahan ang citizenship pag-apply po. Kailangan daw po bago lumipat ng province dapat nakuha na yung citizenship. Well, medyo may legality yung tanong ni Kuya Robert doon sa kanyang query na sinadya sa atin. At pag-usapan nga natin ito, kasi sa totoo lang, may mga nagsasabi talaga na kailangan mo muna mag-stay ng mga kung ilang taon dito sa province kung saan ka naninirahan o kung saan ka nanunuluyan. At yan ang ating pag-uusapan. Magbabasa tayo ng mga ilang article patungkol sa ng issue ng ilang mga tinatawag nating paglipat, yung tinatawag nating mobility program. Yan na ating titignan para na sa ganon malinawan yung ibang mga kababayan natin kung ano ba talaga ang dapat natin gawin kapag naka-receive na tayo ng permanent residency natin. So sabi natin sa naunang vlog natin na kapag gusto mong lumipat ng ibang probinsya, kailangan muna na ikaw ay permanent resident o kaya naman citizen before you go to another province. Pero hindi naman sinasabi doon na kailangan mo ng citizen ka bago ka makalipat ng ibang province. Actually, kahit na work permit pa nga ay po pwede as long as tingnan niyo po itong mabuti as long as hindi ka bound o hindi ka tali doon sa isang employer o doon sa isang province. So nangangahulugan na medyo limited ang galaw mo kapag ikaw ay work permit. So lilinawin ko yun, kapag work permit ka, kung halimbawa employer specific ka at nasa particular na province ka, for instance sa Alberta o kaya naman sa province, nangangahulugan na kailangan mo mag-stay doon sa kanilang province. So hindi ka po pwedeng lumipat pa kasi hindi ka pa nga permanent resident. Kapag na-approve na yung iyong papel for permanent residency, doon na papasok yung legality na kung tawagin natin ay mobility program ng federal government at ng provincial government, na kung tawagin natin ay mobility program nga para sa mga tao. Kasi titignan natin yan sa mga susunod na article. So sabi po ng CIC News, the provincial nominee program do newcomers in their province or stay in their province of landing ni Julia Hornstein na napublish po noong November 24, 2023. The provincial nominee program is a leading way to immigrate to Canada as skilled worker. Nearly every province and territory operate a PNP to nominate and welcome skilled workers to become settle in their respective jurisdiction. The program was designated to contribute to a more equitable distribution of new immigrants across the country, primarily to locate more immigrants outside the 3 major Canadian cities and to help meet labor force needs of employers in the provinces. Another objective of the program is to retain and integrate the newcomers in their nominating province or territory. Provincially nominated immigrants must demonstrate a genuine intention to live in the nominating province to be granted permanent resident status in Canada. However, once landed, the nominee is not restricted from leaving the province. So yun po, malinaw na sinabi po ng immigration.news na hindi naman kakailangan na mag-stay ng province kapag ikaw ay permanent resident na. Pero ang sinasabi ng government, kaya ka nga nominee or nominated from that particular province, for instance Saskatchewan, ay para makakontribute ka na sa economy ng Saskatchewan. Kaya nga ikaw ay pinayagan nila na makatira dito. Kaya lang yung iba talaga, sad to say, talagang lumilipat sila at kailangan nilang lumipat dahil sa iba't ibang rason. Una-una na kamag-anak, trabaho, yan yung mga ilang factor lang, na the province cannot hold them naman talaga. Kasi sa federal law, sa charter kung tinatawag natin kumbaga sa atin sa constitution ng Canada, hindi po pwede na i-retain ang isang tao o detain ang isang tao sa isang province. Ngayon, ano naman ang sabi ng federal government patungkol sa issue na ito, na isa sa mainit na issue talaga naman dito sa Canada as a whole. Hindi lang Saskatchewan na may problema dyan, hindi lang Quebec ang may problema dyan talaga, kundi halos lahat ng probinsya ay problema yung tinatawag nating retention program. Ang sabi po ng Government of Canada, may tanong po sila
dito, I am new permanent resident in Canada. Can I live somewhere other than the city of destination on my confirmation of permanent residence? Yes, you can. As a permanent resident, you have the right to live, work, or study anywhere in Canada. However, if you become permanent resident through provincial nominee program, the province that nominated you has chosen you to bring skills to their province. So, yan po, malinaw na ang gobyerno po ng Canada ang nagsasabi na mayroon kang karapatan na lumipat sa iba't ibang bahagi ng Canada, ng probinsya, ng city kung gugustuhin ninyo kapag kayo po ay permanent resident na. Pero pag work permit, tignan nyo po muna kung open work permit ba kayo or employer specific o yung tinatawag natin close work permit. Pag sinabi nating employer specific, therefore, kailangan po mag-stay po kayo sa province o sa employer kung saan kayo na-approve. Pero kung permanent resident na po kayo, marami pong gumagawa nito, hindi lang po mga Filipino, kundi ng mga iba't ibang nasyon din, na lumilipat po sila ng ibang probinsya, no? So kung makaka-apekto ba yung application mo ng citizenship kapag lumipat ka, hindi naman po. Ang ibig pong sabihin noon, maaari ay, hindi ko po alam kung mayroong mga provisions doon, ano? Pero sinasabi na po ng gobyerno ng Canada na pwede kang lumipat kung saan mo gugustuhin. Ang sabi naman po ng Just for Canada, when you become permanent resident of Canada, you get almost all the rights that a Canadian citizen enjoys. One of this, in Section 6 of Canadian Charter of Rights and Freedoms, is what called the mobility rights. This stipulates that every citizen of Canada and every person who has the status of permanent resident Canada has the right to 1. To move and to take up residence in any province, and 2. To pursue gaining of a livelihood in any province. These rights basically mean that you are allowed to move from your intended city and province of landing as stated in the COPR to another province. This further confirmed in the Help Center of Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC website. Doon po kasi sa Certificate of Permanent Residence ninyo na ibibigay sa border, may specific city po na nakalagay doon, but it doesn't mean na kung saan yung city na na-approve kayo ay doon na kayo titira. Hindi po ganun ang ibig sabihin yan. So malinaw po na sinasabi ng article doon sa rights ng Canadian Basic Law o Fundamental Law na meron tayong tinatawag nating mobility rights, yung tinatawag nating mobility program nga, na kung saan ay yun nga, pwede kang tumira sa iba't ibang city, sa iba't ibang province na gugustuhin mo kapag ikaw ay permanent resident na. Kaya lang, may sinasabi doon na mayroon kang obligation kapag ikaw ay gustong maging permanent resident, ano, may mga separability clause doon, katulad din ng tinatawag nating citizenship, ano. Kung halimbawa naman, gusto mo mag-apply ng citizenship balang araw, maging citizen ng Canada balang araw, ay po pwede po na paki-review ninyo yung mga article para ma-qualify kayo for citizenship, ano. At least sa loob ng 5 taon, parang ganon, ay may at least parang 3 years kayo, parang ganon. I'm not sure doon sa specific number, no. So pakiharap nyo na lang po yun. So may mga factor na ganon. Actually, kahit nga kakukuha nyo ng permanent resident niyo, ay pwede na kayong umalis ng bansa, parang ganon, no. Isa sa mga pinaka-flexible daw na permanent residency program ang Canada. Kasi nga, baka yun, kakukuha nyo lang ng permanent residency niyo, ay pwede na kayong lumabas ng bansa at bumalik ulit. So, ganun ang ibig sabihin nun, ano? Pero kung sa citizenship naman, syempre, meron kayong mga alituntunin pa rin na susundan. Kaya tulad ng number of days na kailangan ninyong ibuno dito sa Canada bago kayo makakuha ng citizenship ninyo. So, yung number of requirements. So, something like that. So, napakaraming factor. Pero, yung tanong ni Kuya Robert kanina, kung madidisqualify ka daw ba kung lilipat ka ng province kapag apply ka ng citizenship, wala namang sinasabi, pero paki-research po ninyo. But one thing I'm sure, na pwede kayong lumipat ng ibang probinsya kung kayo ay permanent resident na. Kasi meron tayong tinatawag na karapatan na lumipat ng ibang lugar para sa ating livelihood and sa ating siyempre, pangkabuhayan, ano. So, sana po ay naintindihan at naunawaan ninyo kahit paano yung ating pag-uusap ngayong araw. Please subscribe po, malaking tulong po sa atin dito sa Rog Channel kapag kayo ay nag-subscribe, at paki-click po yung ating like button sa ibaba, no. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Alamig.
Paalam, hanggang sa muli po.